Pastor Wenwen ay Sarangani. Amen. Doon sa lugar nila Manny Pacquiao. Amen. At walo kami magkakasama. Galing dito sa Ligao. Amen. Si Brother Richard, si Brother Arvin, si Brother Benja, si Brother Sam, si Brother Gabs. Amen. Ako. Hindi siya. Siyam tayo. So, Siyam. So, si Mama, si Sister Jai, si Sister Grace, tas ako. So, siyam kami lahat ng magkakasama. At nawa, ang kanina nga sa mga testimony ay yung prayer ay patuloy mga kapatid na i-grant sa amin mga kapatid dahil kabiyahe kami ng by land and also by plane. At sabi nga ni Brother Gabs at ni Brother Benja ay kinakabahan sila. Amen. Sino ba naman hindi kakabahan na sa aeroplano ka? Kahit nga ako noon. Amen. Kahit ngayon pa rin kinakabahan ako kasi unting aberya lang dyan mga kapatid. But maray kong by land, pag tumulan ang makina, tuturin sa Brother tayo. Amen. Pero by plane ay talagang by faith din tayo. Amen. Alam natin na ang Panginoon ang patuloy na mag-ingat. But in history, amen, dati nakakatakot Brother Richard, pero ngayon almost 99% na ang flight na talagang walang distansya. Amen. So, pupuntahan namin sila Pastor Wenwen, magkakaroon sila ng gawain from 27, 28, 29. So, 3 araw yung gawain doon. But makaka-uwi kami ng October 1 na. Amen. Almost 1 week kami nandoon. At isipin nyo na mga kapatid, 1 week kami papakainin doon nila Pastor Wenwen. Amen. Kung gaano ang bigat, kung gaano ang hirap na para pipigilan lang sila Pastor Wenwen doon, Brother Richard. Isang buong pamilya, siguro mga 5 pamilya lang sila doon, but kaya nila magpagawain ng ganun mga kapatid. Na 1 week, lalo ngayon, sobrang dami. From Metro Manila, almost kasama yung people, magkakasama kami sa flight, 14 kami. Plus sila Pastor Jerry, 4. Mauuna sila bukas at ang biyahe nila. Amen. And also sila Pastor Pido, Pastor Joy, Pastor Mulo at Pastor Daniel ay nandun ngayon sa Sarangani, kina Pastor Wenwen, nakadating na sila. Amen. Kahapon pa ata yun. At amen. At yun yung tinatawag nating mission. Amen. Amen. Yun yung mission natin sa Mindanao. Parang lagi ginagawa ito annually na eh. Amen. So, from September hanggang October. Amen. At amen. So, from September to October yung biyahe. Dati, last 2 years, almost 21 days kaming nasa mission. At talagang hindi din biro mga kapatid ang nasa mission. Amen. Dahil kung sa physical, kung sa pangangatawan talagang nakakapagod na bumiyahe, pero yung kagalakan ng puso, amen, yung pagod ay napapalitan ng kagalakan. Amen. At masaya mga kapatid dahil for the first time na in history ng Ligao ngayon lang, maraming taga-Ligao ang pupunta doon sa Jensan. At nawa ang patuloy ng prayer ninyo, and also yung gusto mag-support sa ministry ay nasa inyong puso na yan mga kapatid. Kaya tingnan nyo kanina habang si Brother Arvin nag-testimony, amen, yung iniisip niya agad yung pasalubong sa inyo. Hindi pa kayo nagagalak doon mga kapatid. Amen. May taong nag-iisip na hindi pa nga umaalis yung pasalubong na agad. Amen. Hindi nyo ba, kung ang puso mga kapatid ng taong ganun mga kapatid, what if kung ganun din yung kagalakan natin? Kahit hindi ka makasama pero send somebody. Amen. Biro mo, si Brother Arvin, amen, kung mayroong lalagyan, Yes. magpapasalubong Brother Richard. Pero talagang limited lang, wala tayong baggage. Pero tingnan natin yung inspiration, yung heart. Amen, na hindi man ako makaiba sa Mindanao,
Ay, hindi sana ako gamit ito sa nang kwarta ko yung sa akin. Pero, so heart desire, tayo ng biro, so pagpa Manila, magkano yung pa Manila natin, balikan, tuto, 2,200, yung taxi, yung papunta pa ng, yung sa aeroplano pa, nakuha natin ng napakamura lang, mga kapatid, 2,500, balikan na. Amen. At talagang malayo at talagang gagastos. Amen. Dahil talagang by the heart. Amen. Kaya nga ngayon, ito ay mission mga kapatid, hindi ito pasyal. Amen. Baka akalain ng iba, pasyal ngayon. Hindi. Mission yun. Araw-araw may gawain from 24. Kaya ni 24, anong araw yun? Lunes? O Martes? From Martes hanggang October 1, gabi-gabi may gawain yun doon. Mga kapatid, kaya walang tigil, walang bumpay. Siguro pinakamahabang gawain, Brother Richard. Yung biro mo from sila Pastor Joy nandun na, Sunday, Monday, Tuesday, hanggang October 1 ay may gawain. Kaya kung sino may heart desire na may napusuan kayong pamasahihan, amen, kasi hindi basta-basta ang papunta doon mga kapatid. Amen, kung hinipo ng Panginoon ang puso ninyo na kahit paano, laging sinasabi ni Papa noon, dawa, dulce sa nakan, amen, dawa kan mineral water, Brother Benja, amen, dawa kan kung anong bagay, dakilag kan sa ating Panginoon. Basta galing sa puso, hindi yung napipilitan ka, magtawag na naman ako ta. Amen? So yung galing sa puso, amen, yun ang ibigay nyo. Amen? Kung sino na pupusuhan nyo, ibigay nyo. Amen? Kaya, ano araw biyahe natin? 25. So Wednesday yun, Brother Richard. Wednesday, biyahe kami papuntang Manila, and then yung flight namin ay Thursday ng tanghali. So almost 2 hours ang biyahe mula Manila hanggang Jensan. So darating kami doon ng alas 2 na ng hapon. Amen. At ngayon, nandun sila Pastor Pilo, sila Pastor Joy. Umalis sila nung last Friday. So sa nasimana na sindrang ito. Amen. At talagang amen. Dapat nga kasama ako doon mga kapatid sa biyahe, but syempre, first time ng mga kapatiran, next mission na lang ulit kami magsama-sama. Amen. So ngayon, samahan ko muna yung mga young people, yung mga galing sa Ligaw na makarating din doon sa Jensan. Amen. At ito yung first time, Brother Richard, na buong body ng Son of David ang nandoon, Brother Dan. So ang pastor lang na natira, si Pastor Nelo at saka si Pastor Charles. So lahat, si Pastor Ed Stone, Pastor Jones, Pastor Labalan ay pupunta din doon. At talagang malaking gawain yun mga kapatid, at hindi biro din yung gagastusin ni Pastor Wenwen. Ini-estimate ko nga nung nakaraan, sabi ko napakalaki ng gagastusin ni Pastor Wenwen. Dahil alam natin yung gastos mga kapatid. Amen, pagka nagpapagawain na ganito. So, nawa, amen, ang prayer, ang excitement, ang blessing ay managana. Amen, na maging tagumpay ang mission ito. Amen, pupunta tayo doon para kumuha ng inspiration. Amen, pupunta tayo doon para magbahagi din ng pagpapala. And also, mag-receive din ng pagpapala na galing sa ating Panginoon. So, good morning sa bawat isa, and also, amen, bago tayo dumako sa ating preaching, ay gusto ko munang batiin yung mga nasa live natin na mga kapatiran sa oras na ito na nanunood. Amen, pagpalain kayo ng Panginoon, hindi ko na kayo iisa-isahin mga kapatid. Amen. At also, amen, gusto kong batiin si Brother Leo Garcia, amen, from Kamalig, Albay. Amen. So, God bless you, Brother Leo. Amen. At nawa ay pagpalain ka ng Panginoon, at hindi ito ang huli, but ito ang simula. Amen, ng ating fellowship. Amen. And also, nandito din pala si Sister Christy.
Amen. At saka yung kanyang anak. Amen. So, God bless you, Sister Christy. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon. At also, amen, doon sa mga may birthday, magbo-birthday. Amen. Ngayong September. Amen. So, birthday greetings. Amen. Sa araw na ito pala ay birthday ni Sister Mana, September 22. Amen. God bless you, Sister Mana. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon, and also si Brother Francis. At also, happy birthday kay Sister Sheila. Amen. Sa September 24. And also, amen, happy birthday kay Sister Jai at kay Sister Cindy. Amen. Sa September 26. Amen. Ito yung araw ng biyahe namin. Amen. At also, happy birthday din kay Brother Gabs sa September 29. Amen. And also, birthday din to ni Papay. Amen. September 29. So, si Brother Gabs, ito na kadi maghanda. Amen. Amen. And also, happy birthday din kay Brother Chuchu to. James Marion. Amen. So, sa September 30. Amen. So, God bless you, Brother Chu. Amen. God bless sa mga magbo-birthday. Amen. At nagbo-birthday ngayong araw na ito. Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. So, hindi na tayo magtatagal mga kapatid at dadako na tayo sa preaching. Amen. Kasi, amen, alas 11 na. Amen. So, last week, ano yung title ng preaching natin mga kapatid? Continuation. Amen. Sino nakaalala? Last week. The Royal Seed. The Holy City. Amen. The Holy City pala. Amen. The New Jerusalem. So ngayon mga kapatid ay amen, pag-uusapan naman natin about the token dahil lagi itong laman ng mga preaching, amen, sa mga panahong ito. At ito din yung naging title ni Pastor Charles nung last Sunday sa church nila. Amen. At napakaganda mga kapatid nung token at kung nasaan na ba itong token na ito. Amen. Kasi nung lumipas ang panahon, nakita natin kung ano yung pagpapala ng Panginoon, kung saan ibinigay yung token, kung ano yung mga tanda, kung kanino ibinigay, kung kaninong mga tao. So sa panahon natin ito, kailangan makita din natin kung paano may apply, kung paano natin makukuha yung blessing ng panahong ito. Amen. Let's say praise the Lord. Amen. So, hindi na tayo magtatagal. Amen. Dadako na tayo. Amen. So, yung ating scripture ay matatagpuan natin sa Exodus chapter 12, verse 12. Amen. At napakaganda nito mga kapatid. Amen. So, sabi dito, Exodus chapter 12, verse 12, "For I will pass through the land of Egypt this night. Amen. And will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. Amen. And against all the gods of Egypt I will execute judgment. Amen. I am the Lord." Amen. Kung matatagpuan natin, ay kung makikita natin mga kapatid, amen, ano yung nangyari sa panahong ito? Amen. Dito sa Exodus 12, chapter 12, verse 12. Ano yung nangyari kaya dito sa mga tao, mga kapatid? Bakit mag-execute ng judgment ang ating Panginoon? Amen. At kung ano ang event, kung ano ang nangyayari sa panahong ito. Amen. Meron na ba kayong idea? Ito yung panahon na si Jesus Christ, amen, ang Panginoon, amen, ay, amen, nagbigay ng, ano nangyari sa Egypt? Nagbigay siya ng mga salot. Amen, Brother Dan. At talagang grabe yung galit ng Panginoon. Amen. But sabi nga dito sa Exodus chapter 12, "For I will pass through the land of Egypt."
Amen? So, magalabos o magagi kan Diyos. Amen? Doon sa land of Egypt this night. Amen? And will smite all the firstborn. Ano ibig sabihin? At sabi doon, papatayin. Amen? Yung lahat ng mga panganay. Sino yung mga panganay dito? Itaas yung kamay. Sino ang panganay? O, mga panganay, itaas yung kamay. O, biro mo, mga panganay. So, mga nagsunod sa inyo, da problema. Pero nung panahon na nandun tayo sa Egypt, anong gagawin ng Panginoon? Papatayin ang lahat ng ng mga panganay in the land of Egypt, both man and beast. No, hindi lang panganay na tao, but panganay din ng mga hayop. Amen. So, both man and beast, and against all the gods of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord. Amen. Sabi sa verse 13, and the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. Ano ang token, mga kapatid? Sa Tagalog, tanda. Amen. Pagka may mga birthday yan nga, may mga kasalan, mayroong binibigay na ano yon? Yung token na nagpapatunay na nag-attend ka. Tama ba? Tama ba? So, ano nangyari? And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, I will pass over you. Amen sa kanta to, di ba, Brother Dan? I will pass over you. Yan, when I see the blood, when I see the blood. Di ba? Kaya nga ang mga awitin, Brother Dan, tungkol sa blood, Brother Benja. So, sabi nga dito, mga kapatid, and when I see the blood, I will pass over you, and the plagues, amen, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. So ano nangyari, mga kapatid? Ito yung ang Panginoon ay darating sa gabi at ang lahat ng mga panganay ay papatayin. Amen. Pero merong sinabi dito ang ating Panginoon, and the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. So yung mga Israel, amen, merong kaligtasan ibinigay ang ating Panginoon sa kanila para hindi mamamatay yung mga panganay na mga anak. Amen. Nagbigay ang Diyos ng tanda sa kanila. Ano yung tanda na yon? Sino nakakaalam? Ano yung tanda? Dugo. Tama? Dugo. Kailangan ipahid sa mga pintuan. Kaya kung hindi ka nagarungog, guran, patay, yung firstborn mo, or kung ikaw, panganay, mamamatay ka. Automatic yan, Brother Benja, hindi sinasabi dyan kung Ehipto ka, kung Israel ka, amen, kung ano pang mga race ng taong noon. But ang requirements ng ating Panginoon, kailangan may pahid kang dugo sa iyong pintuan. At kung sinong may pinahid na dugo, yung kanilang mga anak na firstborn ay hindi mamamatay. Tama ba? Tama. So, yun yung tanda. Ano yung tanda? Yung tanda ay yung dugo. Amen? Na I will pass, sabi ng ating Panginoon, and when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you. Amen. So, token means a sign. Amen. Or sa Tagalog, ano yon, mga kapatid, sa Tagalog? Tanda. Amen. So, ang token, amen, pwede natin to ikumpara, si papangat ni kadto, ikumpara ka di sa, ikinukumpare ito sa parang
ticket, kita magabiyahe, ticket ning bus, Brother Melchizedek, o ticket ng eroplano. Amen. Pag meron kang ticket, o kung meron kang token, amen, di na yan pagungaon kung may kwarta ka pa ba, Brother Benjamin, may kwarta ka ba yan, kung uno, hindi nakatuungaon ng konduktor. Basta pag naglig ka na, handa naman urungaan kan, kain ka ticket, arag sa to, pag ligta ng eroplano, pag ipinakita mo ka dito sa security guard, sa NAIA o sa airport, papapasukin ka. Kung da ka man ikadtong token na kadto, di ka man makalag, dawa magkuray kusay ka. Amen? Kung kadtong token na kadto, nauda mo, o kadtong ticket na kadto, nauda mo, hindi ka pwedeng maglag sa lag ng airport. Amen? Brother Dan. Kaya napaka-importante ni kan token. Amen? So next, tingnan natin mga kapatid. Amen? Sabi dito, now I'm sure, amen, or hope that you got what token meant. Amen? Nung panahon ng nila Moses, amen, dun sa Egypt, ano yung token, Brother Benja? Ano yung token nung panahon na yon? Ano yung tanda na hindi papatayin yung mga firstborn doon sa bahay? Yung dugo na ipinahid doon sa pintuan. Amen. So, sabi dito, the token is the sign. Amen. That the blood has been applied. Amen. Na ano daw? Na yung blood has been applied. Amen. Tingnan natin. Mga kapatid, amen, that the price that been asked required of God. Jesus paid that price by shedding His own blood. Amen. So nakita natin mga kapatid, dahil, amen, ano nga yung, dahil ang tao ay nahulog, amen, makasalanan, ano yung ibinigay na, ano ng Panginoon sa mga tao? Kailangan mong mag-alay ng kordero, ng hayop. Brother Benja, amen, kung baga nagkasala ka, ang gagawin mo ay mag-aalay ka ng kordero para sa atonement ng iyong kasalanan. So, tingnan natin, the price that had been asked, required of God, Jesus paid that price by shedding His own blood. Amen. So, binayaran ni Jesus. Amen. Tinubos niya tayo. Pero ang pagtutubos ng ating Panginoon, ang pagbayad ng dugo ng ating Panginoon, hindi ito para sa lahat. Tama ba? Brother Benja? Amen. Ang kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon ay hindi para sa lahat. Para lang ito sa tao ng Diyos. Amen. Let's say praise the Lord. Amen. Dun sa mga tao ng Diyos. Amen. Sa mga believers, for the bride, for the wife. Amen. So, the price has been asked. Amen. Jesus paid the price by shedding His own blood. He did that. Then, from His life came the Holy Spirit. Amen. So, and when the blood is applied to you, the Holy Spirit is a token, amen, that your price is paid. Ano daw yon? Yung Holy Spirit is a token that your price is paid. Ano daw yung tanda na ikaw ay tinubos ng Diyos? Ano? Nung panahon, ay ano sabi ni Brother Branham? Ano yung tanda na ikaw ay tinubos ng Panginoon? Yung Holy Spirit, amen, is a token that your price is paid. God has received you, and that's the token. Amen? Yun yung tanda na ikaw ay nireceive.
o ikaw ay tinubos, Brother Benja, ng ating Panginoon. Let's say praise the Lord doon sa mga tinubos. Tingnan natin mga kapatid, si Jesus Christ nag-sacrifice siya ng kanyang buhay. Nung Old Testament, nung hindi pa dumarating ang ating Panginoon, ano yung ginagamit sa tatanggal ng kasalanan? Yung kordero. Hayop talagang palagi. Pag mayaman ka, Brother Benja, mas meron kang opportunity marami kang mga lamb, mga pwedeng sacrifice. Pero paano suuda ng mga tao? Amen? But that time, require ng Panginoon is the blood of the animal. Amen? Pero kung makikita natin, ito ay tipo lamang. Ito ay type. Amen? Kasi anong nangyayari doon, mga kapatid? Yung lamb, paulit-ulit lang yung mga tao sa paggawa ng kasalanan. Dahil bakit? Mindset nila, magkakatay lang. Wala na ulit ikaw kasalanan, Brother Benja. Kaya kung mayaman ka, grabe kan kwan mo. Pwede mong bayaran talaga sa pagkakuan mo. Amen. Pero ang problema sa mga tao, anong nangyari? Anong nangyari? Paulit-ulit lang. Amen. Dahil magkakatay. Pero tipo lang yon ng totoong magtutubos ng ating kasalanan. Amen. Which is Jesus Christ. Amen. Siya yung tinubos. Tingnan natin, nauna na tayo mga kapatid. Amen. And when the blood is applied to you, the Holy Spirit is a token that your price is paid. Amen. God had received you and that's the token. Next. Tingnan natin ito mga kapatid. Amen. Amen. So the token. Nung panahon sa Egypt, ano yung token? Tingnan natin. Kasi pag hindi natin nakita yung progression, kung hindi natin matagpuan o hindi natin makita yung progresyo ng Panginoon sa bawat kapanahunan, akala mo, yun pa din. Brother Melchizedek, akala mo yun pa din hanggang sa panahon natin ngayon, ay magkatay lang ako, wala ng kasalanan. Amen, kagaya sa atin, dito, ngayon. Amen, punta ng, magkumpisal, Brother Dan, pagkakumpisal, sabihin, 500 sa ama niya mo, 1,000 na Holy Mary, amen, 50,000 na minatubot. Pagkatapos ni kadto, ano nang mangyari? Wala nang kasalanan, Brother Dan. Pero paulit-ulit pa lang. So, amen, the blood of an animal. Amen, sa panahon ni Moses. Amen, the token. Itong isa, the chemical blood of Jesus. Tama ba? Nung panahon ni Jesus Christ, hindi ka na pwedeng magparakatay pa, Brother Dan. Amen. Hindi ka na pwedeng alay pa ng kwanta, na ito, wala na doon yung token. Kaya kung mananatili ka ito, ano mangyari sa mo? Kamatayan na ang nandoon. Amen ba? Parang walang umi-amen ah. Amen. So tingnan natin, the chemical blood of Jesus Christ, saan ito nangyari? Sa cross ng Calvary. Tama ba? Nakukuha ba ninyo? Amen. Si Jesus Christ yung katubusan, Brother Dan. Amen. At sa panahon natin ngayon, tingnan natin. Ano na? Ano yung Father, Son, and the Holy Ghost? Water, blood, and Holy Spirit. God perfected in 3. Sa panahon natin ngayon, tingnan natin, nag-una lang ako mga kapatid dun sa topic natin para makuha nyo, makita nyo dun sa bawat binabasa natin kung saan to. Amen. So, sa panahon natin ngayon, ano na? Nothing but the blood,
of Jesus. Ano yung mga awitin nyo? La, la, la. Ano pa yung Brother Bench? Kasunod doon. Nothing but the blood of Jesus. Anong awitin nga yon? Lagi kinaawit ng mga young people. Amen? Yung mga awit na ganun, Brother Dan. So, chemical blood of Jesus. Amen? Ngayon, sa panahon natin, amen? Hallelujah. Ano sa panahon natin ngayon? The life in the blood. Amen. Ano yon? Ano yung life in the blood? Amen. The life in the blood. The Holy Ghost. Kaya nga, water, blood, and Holy Spirit. Tingnan natin. Next. Ayan. Nakita nyo kanina, animal, yung una. Amen. The blood of an animal. Amen. Sabi dito, for the animal life could not come back upon the human being. O, kaya, ang problema ng mga tao noon, paulit-ulit lang. Brother Gabs, katay, gawa ng kasalanan, katay, gawa ng kasalanan, katay, gawa ng kasalanan. Amen. Hanggang ngayon, meron pang mga ganon. Tama ba? May mga ganon pa hanggang sa ngayon. Amen. Katay, mawala yung kasalanan, Brother Benja. Pero sabi ni Lord, hindi lang mananatili sa ganon. Kasi hindi matututo ang mga believers. Amen. Biro mo kung hanggang ngayon, Brother Dan. Wala na kita simba. Katay sa ng katay, Brother Dan. Amen. So, for the animal life could not come back upon the human being. So, tingnan natin yung buhay daw ng hayop ay hindi pwedeng bumalik saan? Sa human being. Nakita natin, mga kapatid. Tingnan natin, when the blood was shed, the life went out, of course, because it was a unit. And when the life's blood was gone from it, the life being different from the blood. So, tingnan natin. So, espiritu kuno, ang buhay ng animals, o hayop, ay hindi pwedeng bumalik, Brother Dan, sa tao. Kung kan buhay ni kan kanding o kan lamb, nagpayan sa'yo mo puro kang wani ka to, kung bumalik sa'yo mo, Brother Mel, kasi di kan pwedeng pumayto sa'yo mo. Amen. Kung urig kan pinagwa mo. Amen. Kung kabayo, amukan, di man kan pwedeng bumalik sa tao. Tingnan natin, mga kapatid. Amen. Now, the blood is the chemistry of the life. Tama? Sa mga young people, so pinakakuan ni kan buhay, ni kan tao, ano ka to? Sa rugo. Brother Dan, pag nadaan kang rugo, uda ka na buhay. Tama ba? O pag natitian ka bagang rugo, kadaklanagran na naubusan rugo. Amen. So, now the blood is the chemistry of the life. Amen. The chemistry of life. Amen. But the life is something different from the blood. Ayan tingnan natin, mga kapatid. But the life is something different from the blood. So, buhay ko ay kakaiba o iba ito sa dugo. Amen. Nakuha nyo ba ako, mga kapatid? Mamaya, i-conclude na ito kade. Amen. So, sundan nyo muna ako. Medyo, amen, abot muna kita sa, unong subject ka di sa chemistry. Sino mahilig sa chemistry dito? Amen. So, what is, the study of life, biology. Tama ba? Tama ba? Di ba si gusto mag-chemistry di?
Ay da man no. Mechanical. Amen. So pag ina ko Sister Elizabeth, kung gusto niya okon chemistry no. Sister Elizabeth, chemistry sumo na mong gusto? Psychology pala ang ganito. So, balik kita mga kapatid. So, but the life is something different from the blood. Iba pa subway. Ito sa rugo. So, rugo, pwede kang dumaloy sa imo, Brother Melchizedek. Dawa ki sa'yo dugo, kitan mo kang tao. Di man kang tao mabubuhay pag isalin sa imo kang rugo ni kan, hayop. Urig, so pinagdextrosan kinapangwan sa imo. Mawin ka na. Amen. Hindi pwede, Brother Benja. Amen. Pwede siya mong isalin surugo ni Brother Dan. Tama ba? Yung tao pwede, di ba, mga nurse. Amen. Basta magka-match. Mabubuhay ka. Tama ba? Kaya nga si Brother Christian nga to, si Sepa mga nag-donate din ng rugo, si Brother Arvin. Amen. Brother Gabriel kayo. Amen. So, but the life is something different from the blood, but the life is in the blood. Dapat maukunyo ka to, malulula ka mo. Amen. Kay puan kan, so life, so blood, magkaibakan pirmi. Amen. So, and the animal life could not become upon the worshipper. Maliwanag So, animal life could not come back upon the worshipper. Sino sa mga worshipper ide? Amen. Let's say amen. Amen. So, next. Tingnan natin mga kapatid. Kasi nung una, yung token, ano pinag-usapan natin? Yung token, yung tanda. Nung sa Egypt, ang tanda ay dugo, Brother Dan, dugo ng, kordero. Kordero. Pag ibang rugo, so ibinatang mo ito, di man pwede. Kung dugo nung tao, ibinatang mo ito, di pwede. Amen. Kung uno sana sa sinabi ni Lord, pwede mong ibutang ito. Dugo ng hayop. Amen. So, because it could not come upon a human being because the animal life doesn't have a soul. Ayan, maliwanag yan mga kapatid. Si Brother Branham nagsabi, ang animal doesn't have wala siya kaluluwa. Amen? Sabi ni Brother Branham, ang pagkakaiba ng tao sa hayop, ang tao ay may kaluluwa. Tandaan nyo yan ang hayop, wala. Kaya may mga animal lover Amen? Sino mga animal lover Dakul. Amen? So, sa atong, because the animal life doesn't have a soul. Kaya dawa go nung pagmamahal mo yan, dawa gaw nung pagbutang mong pagkamauot, pagka nagkuhan, na. Tama ba? Amen? Nangalide, laanan mo ng panahon. Amen? Mapupunta lang kadto sa uda. Maray pang ibutang mo susay mong pagmamahal sa tao. Tama ba? Ngana, kayo na nagpakasal sa saan ka to? Sa Canada, nagpakasal sa Ayam. Tama ba? Sino nakabalita noon? Nabalitaan niyo yon? Mga young people, film ka di sa social media kada, di nirarama. Mas kuhan pa alerto pa sa mga wansya nga. Amen. So, cause the animal life doesn't have a soul. Uda, kalag. Kaya, da man babalik sa mo daw, katumagran, da man babalik sa mong buhay. Amen. Samantalang si Lord, nung nagran siya, tipo man sa naso animal, sa matud na abot. Si Jesus Christ, nagran. Nabuhos sa inyang rugo
para sa ato. Nyata nagbuhos surugo niya para subway bumalik sa ato. Unong buhay subabalik sa ato? Subway ni Lord. Kaya nga ni kung uno kang ang babalik sa imo. Amen? Kaya si Jesus, ibinuhos niya yung tumanggap ng tanda, tumanggap ng token. Amen? Yung tumanggap ng blood. Yung buhay ay babalik sa kanya. Di ba nangako si Jesus Christ na ako ay babalik rather than the Comforter will come. Tingnan natin mga kapatid. So, the animal doesn't know that he is naked. Tingnan nyo na mga kapatid, mga young people. Ang ayop, ang hayop ay hindi niya alam na ubo siya. Nakita mo kan kabayo, kan baka, kan amen, kan tao na siya nakanagabado sa indra. Amen, di man inraram na sindra ay ubo. Kaya pag ika nagaparaubo na, ano na to, Brother Benja? Nagiging hayop na ang iyong amen, kaya mag-ingat kayo dyan. Kaya kung may nakita mo nagurubo na, nagiging makahayop na talaga. Amen. The animal doesn't know that he is naked and he doesn't realize sin. Di man ka nakaintindi kung ano kan sala sa tama, Brother Benja. Amen. Kaya pag nagiging one ka na ni kade, dakil na ni kading wana, di na aram kan tama sa mali. Kitan mo kan buong mundo. Mapapatunayan ba natin? Amen. Kang mga tao, di nakuan kung sala o kung uno, basta gigibon nindra. Amen. Nagiging nagiging na, Brother Dan. Uno na susayin rang karakter, nagiging pang hayop. Amen. So, it knows none. So therefore, it's a living being but not a living soul. Tingnan natin, therefore that animal life could not come back upon a human life because it didn't have a soul in that life. Kaya nga so preaching ng soul, di ba? Noon, nung panahon, Brother Richard, ano yung pinapatay? Ano yung namamatay? Yung lumang soul, yung lumang kaluluwa. Dahil sino ang papalit? Yung new soul na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kasi kung yung chemistry pa din ng luma, talagang palaaway. Pero nung pinalitan na ng ating Panginoon na matay yung old soul, the new soul will born unto you, Brother Benja. Amen. So, therefore the animal life could not come back upon human life because it didn't have a soul in the life. Next. Amen. Tamaga alas 12 na naman. Lang speed. Ano pinag-uusapan natin? Mga kapatid, si Brother Dan sa nakanpan. Ano? Token. Amen. But in this glorious place, ayan na. 19, ano to sabi ni Brother Branham? 1963. September din pati. September 1 morning. Amen. So sabi ni Brother Branham, but in this glorious place. What a glorious day that I was awakened. Amen. Glorious day ba itong panahon natin ito? Yes. So, under this covenant, there is a difference between the blood and the life. Meron daw pagkakaiba doon sa dugo at buhay. Lahat ng tao merong dugo, tama? Amen, pero yung buhay, wala. Ano yung buhay? Eternal
life. Amen. Lahat ng may dugo, tinan mo, mga kapatid, under this covenant, there is a difference between the blood and the life. Amen. Kaya nga nung panahon, Brother Dan, the blood, kay Puan, nagbubo si Jesus ng rugo. Amen. At kailangan, amen, matanggap mo yon. Pero ilang thousand years nang wala si Jesus Christ? Ilang thousand years na? 2,000 years na ba? 2,000 years. Brother Matt, may makukuha ka pa kayang dugo ni Jesus sa panahon ngayon? Ay, Holy Grail na yan. Talagang napaka-importante niya kung makakuha ka. Hanggang ngayon, hinahanap pa nila kahit yung inuman, yung Aqua Plus ni Jesus nung panahon. O isipin nyo kung ano Aqua Plus ni Jesus nung panahon. So inangal na Holy Grail na inanap nindra hanggang wana, Brother Dan. Amen. Pero yung dugo ni Jesus Christ, sa tingin nyo kaya sa panahon ngayon, may makakakuha pa? Amen. May makakuha pa tayo 2,000 years na nakalipas. Wala na, tuyo na, Brother Matt. Kaya sabi ni Brother Branham, under this covenant, there is a difference between the blood and the life. Amen. So, the token for the believer. Amen. So the token for the believer today is the ano? Ano daw yung token ngayon? The Holy Ghost. Tama ba? Tama ba mga kapatid? Amen. So, ang token for the believer today, kailan ang today? Ngayon, hindi ako nagsabi nito, mga kapatid. Sino nagsabi? Si Brother Branham. The token for the believers today is the Holy Ghost. Sabihin nga natin, Holy Ghost. Amen. Not a blood, idi kuno kadi rugo. Amen. A chemistry, but it is the Holy Spirit of God. Kaya ano ang importante daw sa panahon nating kinabibilangan ngayon sa mga believers? Ano ang kailangang tanda na dapat meron tayo sa panahon ngayon? Ano daw? Yung Holy Ghost. Amen. Amen. So, that is the token that God requires of the church today. Pag sinabing require, merong requirement. May hinihingi o may requirements kailangan na maabot o pag may requirements, ano nga kailangan ano mo lahat. Ano tawag doon? Ma-comply mo lahat. O kung wani ka di, kung tulukantil kan kay Puan, 5 kamot, o Puan. Amen. Kay Puan, sabi nga doon ni Brother Branham, merong requirements ang Diyos sa panahon nating ito. At ano yung requirements na yon? Kailangan, meron kang, sisay makakaserve, meron kang Holy Ghost. The token for today is the Holy Ghost. Hindi na pakita mo pa, Pastor, may rugo ako ni Jesus, hindi kinakuan. Daan na, sabi ni Papa ni Kato, nagtuyo na kadto 2,000 years na, Brother Dan. Amen. I-DNA mo man lahat ng tao, di mo man kan DNA tester na 100% matutukoy mo na rugo ka talaga, Brother Dan. Amen. So,
Next. Amen. So first, noon, dugo ng hayop ang token. Amen. Second, hindi na Amen. So now, amen. And now, how could there be a more perfect sacrifice than God Himself becoming the atonement Himself? Ano yung atonement? Yung kabayaran. Amen. Doon sa kasalanan. Amen. When God was made flesh, kailan to? Na ang Diyos ay nagkatawan tao. Sabi dito, in His own creative blood. Amen. That only way that a life of God could ever come back. Amen. Because all of us was born by sex. Amen. Si Jesus, kagayang anong mga nakaraan natin, si Jesus Christ lang ang ipinanganak. Hindi sa pamamagitan ng sex birth. Amen. And therefore, the life that's in there is of the world. Amen. And that life will not stand. Tingnan nyo. Tinutukoy dito yung sex birth. Mga kapatid, ano sabi doon? Will not stand. Amen. It's the thing that's already judged and condemned. Amen. Ano daw yung sex birth? Matagal na itong judge at condemned. Amen. Pero sa mga believers, there is no condemnation. Ano nga yung kompleto nun? Ano yun, Brother Manny? There is no condemnation. Amen, meron ako niyan dito. Amen, ano yun? Ayan, Romans 8:1. Amen, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala nang condemnation, walang judgment, Brother Dan. Na, ano daw to? To them which are in Christ Jesus. Pag ikaw ay nasa kay Kristo. Pero yung sex birth, ano nangyari? Merong condemnation. Siya ay ginudge na, Brother Benja. Amen. So, it's the thing that's already judged and condemned. You can't patch it up. Hindi mo yan pwedeng tagpian na sana. Brother Dan, pagayunon, hindi pwede. Amen. There is no way to patch it. There is no way to smooth it out. Di man kan mapapagayon at magustuhan ng Panginoon na pagayunon mo sa nakan, kinakuhan. Di man pwede. Amen. Magayon kan sa muna, pag uminuloy na, magakanos na naman ligayon kan. Tama ba? Kita mo kan pintura, mga pirang taon kan, kuha na naman kan. Kita mo kan mga kuha, pag mga pirang taon, di man kan mapapanatiling wani kan forever. Amen. Ano sabi de, smooth it out. There is no way to make it better. Ano yung to make it better? Yung sex birth. Amen. Yung nakaraan nga natin, yung achievement ng tao at achievement ng Diyos. Ang tao, palaging ano yon? Palagi siyang failure pag achievement niya ang sinundan. Pero pag achievement ng Diyos, palagi kang panalo. Amen. So, tingnan natin. There is no way to make it better. It's got to die. Ayan nga. Yung soul teaching, it must, kailangan mamatay. Amen. Sino nakakaalala ng mga panahon? It must die. At a new soul will born unto you. Amen. Hindi mo lang pwede yung old soul, tagpian mo lang at lagyan mo lang para gumanda. Hindi man pwede. Amen. Kailangan mamatay talaga. Amen. That's the only requirement there is. Ayan yung requirements. Tama ba? Amen. It's got to die. Next. Amen.
Amen. Sa token. And the substitute of life, and the substitute a life of Jesus Christ. Amen. Ano daw yon? Yung kailangan kanina mamatay? At ano nang sabi doon sa 84? And the substitute a life of Jesus Christ. Ano yung namatay? Yung sex, birth natin. Amen. At ano ipapalit? Yung buhay ni Jesus Christ. Tingnan natin mga kapatid Amen. Has to come into you. Amen. The life of Jesus Christ has to come into you, which is the Holy Ghost. Ano daw yon? Yung Holy Ghost. God's token that you have accepted the blood of His Son, Jesus Christ. Therefore, amen, in the days of Wesley, the days of Luther, it was taught, amen, to believe. In the days of Wesley, the chemistry of the blood. Kaya noon talagang, Brother Dan, talagang sa blood talaga, lahat. Amen, ang blood, kailangan tanggapin mo ang dugo ng Panginoon. Amen, kaya nga noon si Jesus Christ na yung first pool, second pool, third pool, amen, sumama sa kanya sa first and second, yung third pool, na sabi ni Jesus, except na kainin nyo at inumin nyo, amen, ang aking dugo, amen, aking laman, o yung mga tao, ano na sabi, abo naman ng mga tao, Brother Dan, gigibon mo kaya kami vampira, gigibon mo kaya kaming zombie, amen, so, amen, so, in the days of Wesley, the chemistry of the blood, amen, so puros blood, Brother Dan, Brother Richard, amen, talagang yung mga awitin nga, tungkol sa blood, tungkol sa lahat, sa redemption, amen, and, so kaldero sa luwas. May nagabungkal na. Amen. Amen. So, let us continue. But this is the last day. Amen Tingnan natin. Nasaan panahon tayo ngayon? Panahon, last day. Sabi dito ni Brother Branham, in the days of Wesley, in the days of Luther, chemistry of the blood. Tama? Yung dugo. Amen. But this is the last day where the token is required. Where the token is required. Nung panahon, Brother Richard, maniwala ka lang doon sa blood, di ba? Di ba? Mga kapatid, amen. Tutulungan niyo ako doon sa mga elder. Nung panahon, maniwala lang sa blood. Di ba, Brother Manny? May kaligtasan ka na. Amen. Di ba, Brother Dan? Pero hindi doon nagtatapos. Amen. Merong progression. Merong, tawag dito, merong bagong panahon. Merong bagong revelation na ibibigay ang Panginoon. Understanding. Hindi bago, but continuation. So, pinapakita na hindi siya, tama Brother Benja, hindi stagnant. Pag ang stagnant, pag ikaw naniniwala sa blood, yung kordero patayin, magkawala, hanggang ngayon, ganun ka pa rin, stagnant yon. Amen. So, merong progression ng ating Panginoon. So, that's the blood. Asan na tayo mga kapatid? Amen. But, this is the last day where the token is required. O sa panahon natin, merong requirements ang ating Panginoon. Hindi lang maniwala ka sa dugo. Nung panahon, okay. Amen. Sa panahon ni Wesley, ni Luther, the chemistry of the blood. Amen. Pero ngayon, in the last day, the token is required and that makes together the whole unit for the rapture.
Amen. Tingnan natin ha. Mga kapatid, kasi kung hindi nila to makuha, amen, kung hindi nila makuha yung token for this day, which is, ano yung token? Kanina pa natin binabanggit. The Holy Ghost. This is the Holy Ghost dispensation. Amen. Nung first coming, second coming, makapagsalita ka na laban sa Diyos, medyo okay lang. Pero ngayon, makapagsalita ka, amen, sa panahon ng Holy Ghost na against sa ating Panginoon, wala nang kapatawaran. Amen. Noon, grace, may kapatawaran. Pero ngayon, lumaban ka sa salita ng Diyos. Medyo, sabi nga doon ni Papa, medyo delikado. Kaya nga pag sa Facebook, di mo na siya na maprovokan kalaban, ay kan mga tawid itong magbisara against sa present truth. Kaya nga si Papa, di naman maray sa debate, baka post lang ng post. Amen? Do not provoke the people na makapagbisara sindrang laban sa di say mo, laban sa minsaheng dara o sa present truth. Amukan da na wala nang haing natitira. Kaya noon, panahon, grace, okay lang. Okay lang mga ginagawa dahil may grace ang Panginoon. Pero when it comes to maturity, when it comes to the Holy Ghost, when it comes in this present truth, amen, kay puan mo nang manindigan. Kay puan, amen, firm kan sa imong, sa imong pananampalataya. Amen. So, asay na kita? The last days. Amen. Next, sa 89, and the church in this day, amen, and the church in this day that receive the token. Ayan ha. Meron palang mga, ano nga yung church? Hindi man sa church ng Wanikade. The believers. Pag sinabing church, the believers. Amen. And the church in this day. Kailan in this day? Ngayon, itong kay Brother Branham, 1963 pa to. Ilang years na, 61 years na ang nakakaraan. Si Brother Branham nag-declare na, and the church in this day that received the token. Amen. Of the baptism of the Holy Spirit. Ano yung token? The baptism of the Holy Spirit. Or, sa madaling sabi, the Holy Spirit. Amen. That the blood has been shed and that the Holy Ghost is upon the church. Amen. Tingnan natin, ulitin natin mga kapatid. Mas maganda ulitin natin ha. And the church. Ganda man church ha. And the church. Amen. In this day, amen. Di na, ako na hindi. Amen. In this day, that's receive the token. Kayon ko no, nag-receive ning token. Kayong mga believers na nag-receive ning token. Ano sa token nga ni? The baptism of the Holy Spirit that the blood has been shed. Amo kadto so patunay na su blood ay nabuhos. Tama ba? Nakita niyo yung progression parang step by step. Adiyo, the blood, basta maniwala ka sa blood, ano na mangyayari? Yung tao nung panahon, okay lang ka to, Brother Benja. Brother Melchizedek, the blood, maniwala ka sa blood, yes. Pero darating ang panahon, merong another requirements ang Panginoon. Hindi lang mananatili sa blood. Merong pagpapatuloy. Ano yon? Another step, the baptism of the Holy Ghost. Meron kang blood, wala kang baptism of the Holy Ghost. Walang effect. Kahit dugo pa ni Obama, kung kanino pang dugo ang nasayo, wala kang baptism of the Holy Ghost. Wala rin. Kaya nga, sabi ni Brother Branham, the church in this day that received the token, merong nag-receive ng token, merong hindi nag-receive, at nanatili na lang sila doon sa pananiwala nila. Diba? Basta, Brother blood, maniwala lang tayo sa blood. Pero the baptism of the Holy Ghost, siya ang magpapatotoo sa nangyari
doon sa sacrifice ni Lord. Tingnan natin mga kapatid, ang ganda nitong tawag dito, nitong quotation ni Brother Branham maniwala sa blood, but the church in this day, ngayong panahon, that's received the token of the baptism of the Holy Spirit, sila ang magpapatotoo na nabuhos ang dugo ng Diyos. Tingnan mo that the blood has been shed. Amen? And that the Holy Ghost is upon the church. Tingnan nyo mga kapatid Amen? Pag walang baptism of the Holy Ghost, wala. Nga. Amen. Tama ba? Amen. Tingnan natin baptism of the Holy Ghost upon the church without us. Ito, kanina, Brother Richard, inulit-ulit ko. Siguro, mga 30 minutes akong basa dito, Brother Dan. Sabi ko, ano kaya ang meaning ni Brother Branham dito sa without us, then they cannot raise, but they depending on us. For God promised He would have it. Sa mga napapakinggan nyo noon, Brother Richard, ano to? Yung they without us, they may not be made perfect. Tama ba, Brother Melchizedek? Parang yan, Brother, parang, so, agyan baga, kina upasel, kina suiyan, uda, Brother Dan, di man kan magpatuloy. Brother Matt, kung kan sa tubig baga sa hose, may nakabara, tama ba? Di man kan makalabos. Di man magkakayon manifestation ka to pag napugulan ni day. Kung idisa na, hanggang idisa na, di naman nakababalyo. Kaya po talagang kain magbalyo. Taling makasunod ka to. Ano yung sinabi ni Brother Branham? Without us, sisay us, tayo. O ito din yung sinabi nila Moses nung panahon. Yung sinabi nila nung mga, sabi nga natin, hindi natin pinawawalang bisa yung mga nakaraan, but napaka-importante ng role nila. Amen? Kaya wag tayo mag-ibig, tayo lang hindi. Napakalaki ng importansya nila. Kung hindi dahil sa kanila, wala tayo. Maniwala kayo, mga kapatid. Kung still, yung wilderness, Brother Dan, walang nagtagumpay, nasa wilderness pa rin tayo. Preaching natin, Brother Melchizedek, sa Kanaan. Amen, tatawid tayo. Hanggang ngayon, ganun pa din. So, without us, kung wala tayo, at may scripture niyan Hebrew 11:40. Tingnan nyo mga kapatid Hebrew 11:40. Amen. Sa verse 40, God having provided some better things for us. Biro mo, si Lord nag-provide ng better things para sa atin. Parang walang amen Patunog ko naman sa kaldero yan sa likod. Amen. So, ano yon? Better things for us, that they without us should not be made perfect. Tingnan natin to. Without us, then they cannot, race. Ano ang race? Amen. Ano yung race? Mga young people, kaya amo ka di kang gusto ni kan mga nagatrabaho. Di ba? Tumaas. Hindi manatili, Brother Benja. Ang goal natin ay, pataasin. Amen? Ipamove forward. Palakasin yung bawat kapatiran. Amen? Hindi down. Amen? Without us, then they cannot race. Magalangkaw. Unso magalangkaw? Mag-progress o magalangkaw susaindrang understanding. Hindi lang sila manatili kasi kung dito lang ang pagpapala natapos na.
Amen. Pag hindi sila mag-raise, umalangkaw so understanding, di sila makakuha ng blessing. Amen. Pag kan believer, uda sa sanyang homeland, dawa, believer ka, uda ka sa homeland, uda, ano sa'yo mo, ano ka to? Uda blessing. Pag uda ka sa homeland. Kang homeland na to, ano? The message of the hour. The word of God. Kaya ano ka to? They cannot trace, but they're depending on us. Yan ang pinakamatindi. Kaya di mo pagkakondem. Hindi na, outside of us, outside of Son of David, outside of one, lost na kamo. Hindi ganun tayo. Nagbibigay tayo ng pagkakataon, tumaas din yung kanilang understanding at maintindihan din nila yung naiintindihan natin ngayon. Amen. Sabi nga doon, tayo ang pag-asa nila. Amen. Nung panahon nila Moses nila, kung di nindra ginibos, so pinaka-the best nindra, uda man kita. Hindi pa magkakaroon ng katuparan nito, Brother Benja. Wilderness man ligayin kita. Yun Caleb and ano ka to? Joshua and Caleb. Amen. Nagtaon si Lord ng understanding. They break the barrier na sa Jordan River kadipisil magabalyo, Brother Dan. Amen. Takaypan mong tanggalan sa mga luma mong pag-isip. Taning para mag-move ka sa new field that we never known before. O, kitan mo. Brother Gabs, Brother Benjamin, Brother Arvin. The new field that we never known before. Aeroplano. O, uno ka na mamati mo, nakikabahan ka no. Tama? Lang kababaga, Brother Benja, uno raw, bad malula ako, bad makuha. Amen. Pero kung di mo man i-experience, kung di mo man gigibon, puro sa nahaka-haka sa isip mo, kaya man sana pala. Brother, paano? Wana. Amen. Ibi-break nindra so new field. Sa buhay nindra. Amen. Daw ako nung muna, sabi ko, paano? Magbasta sa nao kayo sa mag-aeroplano. Pero nung na-experience ko na sa aeroplano, mas magayon, mas madali, Brother Richard. Sa oras pa sa naiyan ka na. Biro mo sa pamasahe na mo, kasi paryo sa Alps, Pabicol, one way, one, pabalik, to, one ligayon, o, two, rugang kasi ng 300, aeroplano na. Amen? So, amen? But they're depending on us. Amen? Kaya, nagadepende sindra sa ato. Kaya kung kita nang luluyan ng wana at di na kita nagpatuloy sa message, sisay pa kan didependihan nindra. Amen? Sino pa ang didependihan nila? Amen? So, for God promised He would have it. Amen? So, for God promised He would have it. Amen? Dito tayo sa... Amen? And somebody is going to be there. I don't know who it's going to be, but someday I'm going to receive it. Amen? Because they're going to be there, each one of them, one with the other. The water age. Oh, ito. Amen? Maraming paliwanag si Brother Richard. Narinig ko nito. Yung water na nagbigay ng, panahon ni Noah, ang umanso naglumos. So, barkong, ay so tubig na nagpaita sa barko, kang inata, race, nagpalangkaw sa understanding, amuman so naglumos, ito sa mga tao na hindi naniniwala. Tingnan nyo yan yung mga, grabe kan, Brother Dan, kan series ni Brother Richard today. Amen. The blood age. Surugo. Pagda ka, di mo tinanggap surugo. Geran ka. Amen. And now, the token age of the Holy Ghost. Biro mo, token age. Sa pamamagitan ng Holy Ghost. Walang
Ano nga di? Uda power, Brother Dan, ay Brother Benja, Brother Matt. Kung kisay rogo kayon ka, kung wala kang baptism of the Holy Ghost, kung wala kang new birth, kahit may dugo ka pa, kahit kung ano pa, kung wala ka nun, wala kang new birth, wala kang baptism of the Holy Ghost, wala kang wala kang buhay. Amen. Alaba pa kung takan mga kapatid, pero hindi ko natatapuson. Amen. So, ano sutokin sa panahon natin wana? Rugo? Pamamagitan ng Holy Ghost. Tinan mo, unfair, Brother Dan. Kung rugo siya na, mag-aranap kita talagang rugo. Amen. Pero sa panahon sa panahon ngayon, ang requirements ng Panginoon, hindi na dugo, hindi na kung ano. Ang requirements ng Panginoon, yung baptism of the Holy Ghost. Pag tinanggap mo yan, ibig sabihin, pinatunayan mo yung dugo na, tawag dito, na nabuhos, ibinuhos ng Panginoon. Amen? So, the baptism of the Holy Ghost, Brother Benja. Amen? Para sa lahat. Para sa lahat ba? Hindi para sa lahat. Para lang to sa mga pinili, predestinado sa mga believers. Ano yung believers? Yung totoong mananampalataya ng ating Panginoon. Before the foundation of the world, alam na ng Panginoon kung sino tatanggap ng baptism of the Holy Ghost. Yun baga si Jesus nung namatay siya, dugo. Pero sabi niya, huwag kayong malumbay. Ako'y papanik, Brother Richard, ako ay aalis. At yun ay, para na yun, ang patunay na ako ay tinanggap na ng Ama ay yung Holy Ghost. Ay, maganda yun eh. Hintay, mga kapatid, tingnan natin. Bago lahat, napakaganda nun. Asa na yun? Amen. Amen. So, hindi ko na mahanap. So, hanggang doon na lang mga kapatid. Amen. So, napakaganda mga kapatid. So, the token. Ano ang dapat tanggapin natin sa panahong ito? Amen. Ano yung tatanggapin natin sa panahon ngayon? The Holy Ghost. Hindi na yung dugo, Brother Benja. Amen? Kasi pag yung dugo pa, Brother Dan, wala na tayong makukuhang dugo. Pag ikaw ay, tawag dito, pag ang Holy Ghost pumunta sa atin, paano mapupunta yung dugo sa'yo, Brother Dan? Si Jesus nga, da man akus. Da man siya akus bagang kuan. Di ba yung iba ngayon, pinasusubalaanan na si Jesus daw, kayo nasawa, kayo kuan. Da man. So raised ni Jesus Christ sa inyo sa nanatili. Tama ba? Yung new creation, Brother Dan. Sa kanya lang nanatili. So ano nangyari? Mga kapatid, sa pagtanggap mo ng... Paano yung blood ni Jesus Christ pala? Dahil kay Jesus Christ lang yun. Paano napunta naman sa atin? Kung ano yung dugo ni Jesus Christ noon, yun na din ang dugo natin ngayon. Sa pamamagitan ng Holy Ghost. Nung tinanggap mo yung Holy Ghost, ano nangyari? Mga kapatid. Amen. Ano nangyari? Nung tinanggap mo yung Holy Ghost. Nung tinanggap mo yung Holy Ghost, nagkaroon ka ng new birth. Yung dati mong chemical binago ng Holy Ghost, naging kagaya na ng ating Panginoon. Spoken word, body. Kaya kung ano yung dugo ni Jesus Christ noon, yun din ang dugo mo ngayon. Pag tinanggap mo yung baptism of the Holy Ghost. Good morning, hanggang dito lang mga kapatid.